Kabanata 2301. Nagtapos ang kanyang buhay ng ganoon lang. Hindi pwede ito. Ang Dragon Claw, na laging kalmado, ay tila nawala ng kontrol noon. His Majesty wouldn't treat me like that. Paano matatanggal ang pangalan ko? Tanong niya. Sabi ng Dragon Head, huminahon ka. Tingnan mo, paano ka pa magtatrabaho para sa kanyang kamahalin? Natalo ka kay Thomas at kailangan mo pa akong pumunta dito at iligtas ang iyong puwet. Kung hindi natin aalisin ang isang taong walang kakayahan na tulad mo. Sino? May iba pa ba ang dapat nating alisin? Bawat salita ay tumusok sa puso ni Dragon Claw na parang punyal. Napakasakit noon. Wala na siyang maipaglalaban. Ano pa nga ba ang magagawa niya sa buhay niya? Pakiramdam niya ay nawala siya, nabigo, at malungkot. Gayunpaman, naisip ba niya na doon ito magtatapos? Hindi. Dahil sila ay nasa parehong antas, ang Dragon Scale ay walang magawa sa Dragon Claw. Ngayong natanggal na siya at normal na tao na lang, isa na lang siyang dumaraan na may dalawang kamay na may kapansanan. Kaya niyang gawin ang lahat ng gusto niya sa kanya sa puntong ito. Isang kakaibang ngiti ang ipinakita sa kanya ng Dragon Scale. Tinulyapan niya ang Dragon Claw bago siya tumingin kay Heron at nagtanong, medyo close kayong dalawa, tama? May magandang sasabihin ba ang babaeng ito? Maaaring sabihin ng Dragon Claw na may masamang ideya ang Dragon Scale kaya hindi niya binalak na tumugon sa kanya. Sa kasamaang palad, walang tusong isip si Heron kaya sumagot siya. Tinapik niya ang kanyang dibdib at sinabing, syempre, close kami ni Master. Ibibigay ko ang buhay ko para sa kanya. Oh, lalong lumawak ang ngiti ni Dragon Scale. Ngayong nabanggit mo na, siguradong iaalay din ng Dragon Claw ang kanyang buhay para sa iyo, di ba? Kapag ginawa niyang napakalinaw, naramdaman din ni Heron na may mali. Tinanong niya, ano ang gusto mo? Naglabas si Dragon Scale ng isang pakete ng medicinal powder mula sa kanyang coat bago niya ito ibinuho sa isang tasa. Pagkatapos, kinuha niya ang isang tsarera at nilagyan ito ng tip gamit ang tsaa para matunaw ang pulbos. Ang pulbos ay walang kulay at walang lasa, kaya ang tsaa ay hindi mukhang lason. Habang tinutunaw niya ito, sinabi niya, let me be honest. This pack of medicinal powder is very poisonous. Once you drink it, you'll dead in 5 seconds. Matapos marinig iyon ng lahat, nagbago ang kanilang mga ekspresyon. Maging si Lord Vadestos, ang tagalabas, ay pawisan ang mga palad. Bagamat alam niyang malamang na hindi ito kamag-anak, imposibleng manatiling kalmado ang sinuman kapag nakakita sila ng isang tasa ng makamandag na tsaa. Walang kamalay-malay si Lord Vadestos at sinubukang lumayo sa Dragon Scale. Mas nakakatakot ang hitsura ni Heron at Dragon Claw. Masasabi nilang ang nakalalasong tsaa ay inihahanda para sa kanila. Pinabati kita, nakuha nila ito ng tama. Sabi ng Dragon Scale, Dragon Claw, napakalaking pagkakamali mo. Sa palagay mo ba ay matatapos na ito sa pamamagitan lamang ng pag-alis ng iyong pangalan? Napakabait ng kanyang kamahalan, kaya ayaw niyang tingnan pa ang iyong mga aksyon. Ngunit kaya kung allow any flaws hindi ko matatanggap ito. Iniwagayway niya ang tasa ng makamandag na tsaa at sinabing, kaya, personal kong napagpasyahan na dagdagan ang iyong parusa. Ang pagdaragdag ng mga parusa sa likod ng lock ay talagang hindi naaangkop. Gayunpaman, kung parusahan niya ang isang tao na ang pangalan ay tinanggal, ito ay magiging walang kaugnayan, kaya't ang lock ay hindi maaabala ng ganoong bagay. Sa sandaling iyon, hindi natakot ang Dragon Claw. Sa halip, mukha siyang walang pakialam at kalmado. He chuckled and said, Dragon Scale, matagal mo na akong hindi gusto, at gusto mo na akong paalisan. Hindi ka lang nagkaroon ng magandang pagkakataon. Ngayong tinanggal na ako, gusto mo para abusuhin ang kapangyarihan mo para makaganti sa akin. Kung ako sa'yo, gagawin ko ang lahat para mawala din ang taong kinaiinisan ko, okay lang. Kabanata 2302. Sa pagharap sa kamatayan, nagpakita ang Dragon Claw ng isang pambihirang kahangahangang paraan. Sabi ng Dragon Scale, don't make me sound so heartless. We used to work together, so I'll still give chance. Habang sinabi iyon ng Dragon Scale, tumalikod siya at nagsali ng isa pang tasa ng tsaa. Ngayon, may 2 tasa ng tsaa sa mesa. Hinawakan ng Dragon Scale ang 2 tasa, lumayo sa malayo, tumalikod, at muling naglakad pabalik bago niya inilapag ang mga tasa ng tsaa. Alam nilang lahat na ang isa sa mga tasa ay may lason, habang ang isa naman ay wala. Ipinaliwanag ng Dragon Scale, binibigyan kita ng pagkakataon.
Uminom ng isa sa mga tasa ng tsaa. Kung inumin mo ang may lason, ibig sabihin ay karapat-dapat kang mamatay. May 50-50 odds na pagkakataon. Kung gumawa ng tamang taya si Dragonclaw, makakaligtas pa rin siya. Pero kung mali ang ginawa niya, mamamatay siya kaagad. Huminga ng malalim si Dragonclaw. Habang pipili na sana siya ng tasa, muling nagsalita ang Dragon Scale. Sandali, hindi pa ako tapos sa pagsasabi ng aking mga alituntunin. Iinom ka ng isang tasa at iinuman ni Heron ang natitirang tasa ng tsaa. Ano ba naman? Ang ekspresyon ng Dragonclaw ay ganap na nagbago. Galit na galit siya. Ang isa sa mga tasa ng tsaa ay lason habang ang isa ay hindi. Ang Dragonclaw at Heron ay kailangang uminom ng isang tasa. Ano ba naman? Kung ito ay Dragonclaw o Heron, isa sa kanila ay kailangang mamatay. Dragon Scale. Huwag masyadong lumayo. Tumawa si Dragon Scale. I love going too far. What can you do about it? Wala ka na sa posisyon para makipagtawaran sa akin. Makinig ka dito, bibigyan lang kita ng 1 minuto. Kung hindi kayong dalawa isang pagpipilian, papatayin ko kayong dalawa, maaari kang magpasya kung gusto mong mamatay ang isa o dalawang tao. Ang impyerno ay walang puot na gaya ng babaeng hinamak. Sa wakas naranasan na ng Dragonclaw ngayon. Alinman sa kanila ang mabubuhay, o pareho silang mamamatay ni Heron ng magkasama. Siyempre pipiliin niyang hayaan ang isa sa kanila na mabuhay. Ang problema ay, sino ang mamamatay at sino ang mabubuhay. Gaano man ito natapos, ang taong nananatiling buhay ay labis na masasaktan. Pinili ng Dragon Scale ang pamamaraang ito para pahirapan sila dahil alam niya ang tungkol sa relasyon ng amo at ng kanyang nasasakupan. Magtatapos na ba ang pag-alis ng Dragonclaw? Napakawalang muwang. Si Lord Vadestas ay nagkaroon ng goosebumps habang nasaksihan niya ang buong bagay. Sa totoo lang, kung si Lord Vadestas ang humawak nito, hindi niya gagamitin ang gayong walang puso at pahirap na pamamaraan. Tiyak na hihilingin ni Lord Vadestas sa dalawa sa kanyang mga nasasakupan na barilin ang pareho at patayin sila doon. Hindi niya sila pahihirapan ng ganoon. Ang taong namatay ay kaawa-awa, ngunit ang taong hindi dumanas ng sakit na mas masahol pa sa kamatayan. Palihim na binalaan ni Lord Vadestas ang kanyang sarili na huwag sakta ng Dragon Scale. Masyadong conniving at malupit ang babaeng iyon. Pagkatapos, kinuha ng Dragon Scale ang kanyang telepono at itinakda ang timer sa loob ng 1 minuto. Magsisimula na ang oras. Dragonclaw, Heron, oras na para magpasya sa iyong kapalaran. Pumili ka. Kabanata 2303. May 1 minuto lang sila para pumili. Alinman sa isa ang namatay o ang dalawa sa kanila ay namatay na magkasama. Hindi mahawakan ng Dragonclaw ang tasa dahil nakapulupot ang kanyang mga kamay, kaya sinabi niya kay Declan, Mr. Mars, pakibigay sa akin ang kaliwang tasa. Ito ay masayang maingay. Noong unang dumating ang Dragonclaw sa bahay ng Wisteria, nanag siya kay Declan at ininsulto siya ng husto. Gayunpaman, sa ngayon, ang tanging tao lamang na maaari niyang hingan ng tulong ay si Declan dahil sa dinami-dami ng mga tao doon, si Declan na lang ang may kabaitan na natitira. Hindi rin nagpagulo si Declan tungkol sa dati niyang conflict sa Dragonclaw. Nagkusa siyang maglakad papunta sa mesa at abutin ang kaliwang tasa ng tsaa para sa Dragonclaw. Sa hindi inaasahang pagkakataon, mas mabilis kumilos si Heron. Tinuloy niya muna ang pag-agaw sa tasa ng tsaa sa kaliwa. Tumalikod siya at pinalayo ang dalawang tao kay Declan. Heron, anong ginagawa mo? Akin na yung cup of tea na yan. Galit na sabi ni Dragonclaw. Gayunpaman, mahinang ngumiti si Heron at sumagot, Guro, bagamat paralisado ang iyong mga kamay, mayroon ka pa ring mabuting paghuhusga. Napagmasdan mo ang dalawang tasa ng makamandag at hindi nakakalaso na tsaa, kaya tiyak na naalala mo ang mga katangian ng mga tasa. Kahit na ang tsaa ay walang anumang halatang katangian, magkakaroon pa rin ng mga pagkakaiba sa pagitan ng mga tasa, sigurado akong matutukoy mo kung alin ang lason at alin ang hindi. Totoo ang sinabi niya. Sa antas ng discernment ng Dragonclaw, nagawa niyang ibahin ang mga ito. Pagkatapos ng lahat, ginawa ng Dragon Scale ang tsaa sa harap ng Dragonclaw. Ang isa ay lason at ang isa ay hindi lason. Kahit na hindi nakilala ng Dragonclaw ang tsaa, nakikilala pa rin niya ang mga tasa. Sa makatuwid, ang pagkilala sa makamandag na tsaa ay isang piraso lamang ng cake.
Dagdag pa ni Heron, Master, alam ko talaga na simula ng araw na iligtas mo ako, itinuring mo na ako na parang nakababatang kapatid mo ako. Alam kong pareho ang iniisip mo sa akin. Mas gugustuhin naming isakripisyo ang sarili namin para ibigay sa ibang tao ang pag-asang mabuhay. Kaya, tiyak na iinumin mo ang tasang may lason at tsaa at iiwan mo sa akin ang hindi lason. Luha ang mga mata ni Heron. Sa ngayon, hayaan mo akong ituring kitang kapatid. Bro, I told you that I'd be your shield to protect you from all weapons, so don't you think about take this cup of poisonous tea from me. Habang nagsasalita si Heron, iniangat niya ang kanyang ulo at inubos ang tsaa. Heron, Dragon Claw sumigaw sa tuktok ng kanyang mga baga. Matapos maubos ni Heron ang tsaa, inihagis niya ang tasa sa gilid at tahimik na naghintay na mamatay. 5, 4, 3, 2, 1. Oras na. Mabilis na lumipas ang 5 segundo. Gayunpaman, nakatayo pa rin doon si Heron nang hindi nagpapakita ng anumang kakaibang palatandaan. Bakit? Hindi ba epektibo ang lason? Iminulat ni Heron ang kanyang mga mata at hindi maintindihan ang nangyari. Dragon Scale, wala bang silbi ang lason mo? Tumawa si Dragon Scale. Huwag kang mag-alala, talagang mabisa ang lason ko. Ang mga apektado ay mamamatay sa loob ng 5 segundo nang walang pag-aalinlangan. Bakit hindi pa ako patay? Kung hindi ka papatay, isa lang ang posibilidad. Hindi naman lason ang tasa ng tsaa na nainom mo. Ha, imposible yon. Natarante si Heron. Paano ito naging posible? Paano matutukoy ng Dragon Claw ang maling tasa sa kanyang mabuting paghatol? Sa sandaling iyon, tumawa si Dragon Claw bilang pagbibitiw at umiling. Aniya, hindi ko natukoy ang mali. Alam ko kung aling tasa ang lason at aling tasa ang hindi. At saka Heron, hindi ko lang alam kung alin ang lason, nasasabi ko pa nga ang iniisip mo. Naiintindihan kita masyado. As you said, I treat you as my own younger brother. Paanong hindi alam ng kuya mo ang tungkol sa nakababatang kapatid niya? Kabanata 2304. Ito pala ay isang bitag na sinadyang itakda ng Dragon Claw. Naunawaan niya ang katapatan ni Heron at alam niyang tiyak na kukunin ni Heron ang tasa ng makamandag na tsaa at iinumin ito. Upang protektahan si Heron, sinadyang pinili ng Dragon Claw ang tasa na walang makamandag na tsaa. Kung gayon, ligtas ang tasa na nahawakan ni Heron sa pagmamadali, kaya syempre naging maayos naman siya pagkatapos niyang inumin ito. Ito ang proteksyon na ibinigay ng nakatatandang kapatid sa kanyang nakababatang kapatid. Sa ganoong kritikal na sandali sa kanyang buhay, naiisip pa rin ni Dragon Claw ang napakaraming bagay. Siya ay isang tunay na napakatalino na tao. Kung ikukumpara sa Dragon Claw, si Heron ay walang muwang. Si Declan, na nasa gilid, ay nagsabi, alam ni Dragon Claw ang iyong mga iniisip at kahandaang isakripisyo ang iyong sarili, kaya't sinadya niyang akitin ka na kunin ang hindi nakakalaso na tsaa at iyon ang nagpoprotekta sa iyo. Naiintindihan mo ba? Sa pagkakataong ito, ganap na natulala si Heron. Sa totoo lang, ang buhay ni Heron ay nailigtas lamang dahil sa kanyang katapatan sa Dragon Claw at sa kanyang pagpayag na isakripisyo ang kanyang sarili. Kung gusto ni Heron na mabuhay, si Dragon Claw kaya ang umiinom ng hindi nakakalaso na tsaa. Ang walang pag-iimbot na pagkilos ni Heron ang tanging dahilan kung bakit siya nagkaroon ng pag-asa na mabuhay. Sabi ng Dragon Claw, akin na ang natitirang tasa ng tsaa. Heron, kailangan mong manatiling buhay para sa akin. Kailangan mong alagaan ang iyong sarili kapag wala ako. Lumalabas na ang Dragon Claw ang kalasag na nagpoprotekta kay Heron mula sa pag-atake. Mr. Mars, pakiusap. Nang hihilingin na sana ni Dragon Claw si Declan na dalhin sa kanya ang natitirang tasa ng tsaa, may isang nakakagulat na nangyari. Agad na sumugod si Heron tulad ng isang palaso na pinaputok at agad niyang kinuha ang tasa ng tsaa mula sa mesa. Bago pa man makasagot ang sinuman, iniangat niya ang kanyang ulo at tinapos ang inumin. Bro, hindi mo pa ako gaanong kilala. Hindi ako mabuting bata kaya hindi ko sinusunod ang mga patakaran ng laro. Bagaman ang aking paghuhusga ay hindi kasing ganda ng sa iyo at hindi ko matukoy kung aling tasa ang may lason at aling tasa ang wala, kaya ano. Maaari ko namang inumin ang parehong tasa ng tsaa, tama. Bro, dapat ikaw ang mananatiling buhay. Lumipas ang 5 segundo at sa pagkakataong ito, walang nangyaring milagro. Umubo ng maraming dugo si Heron.
Pagkatapos, ang kanyang katawan seized up at siya ay nakahiga sa lupa. Ang kanyang katawan ay natatakpan ng mga herpes sore sa maikling panahon at ang kanyang kalagayan ay kakilakilabot. Heron. Sa pagkakataong ito, sumigaw na talaga si Dragonclaw sa taas ng kanyang baga. Hindi siya kumikilos. Kahit ang isang malakas na lalaki na tulad niya ay hindi na nakapagpigil. Ang kanyang mga mata ay lumuluha at ang sakit ng pagkawala ng isang miyembro ng pamilya ay nagpabagsak sa mundo ng Dragonclaw. Naisip niya na maaari niyang lokohin si Heron sa kanyang maliit na panlilinlang na kung saan ay magpoprotekta kay Heron at hahayaan siyang mabuhay. Gayunpaman, walang pakialam si Heron tungkol dito. Upang hayaang mabuhay ang Dragonclaw, tumanggi si Heron na sundin ang mga patakaran. Upang panatilihing buhay ang isa't isa, ang isa sa mga kapatid na umampon ay nagresort sa matinding pamamaraan at ang isa ay itinapon ang kanyang moralidad sa labas ng bintana. Sa sala ng House of Wisteria, ang masakit na iyak ng Dragonclaw ang tanging naririnig. Nagdulot ito ng kagalakan sa mga kaaway habang ang pamilya ay malungkot. Nang makita ng Dragon Scale ang Dragonclaw na walang tigil na umiiyak, ngumiti siya ng husto. Matapos ang hindi mabilang na mga taon, sa wakas ay naghiganti siya at nailabas ang kanyang galit. Gusto niyang makita ang mga bagay na magtatapos sa ganoong paraan. Tumawa ang Dragon Scale at sinabing, nakaka-touch. Ginawa talaga ng bawat isa sa inyo ang lahat para mabuhay ang isa. Nakasamaang palad. Naglabas ng baril ang Dragon Scale at itinutok ito sa ulo ni Dragonclaw. You can't trust what I say. Natapos na ang palabas. Dragonclaw, pwede ka nang mamatay at samahan si Heron papunta sa impyerno. Kabanata 2305. Napapikit si Dragonclaw sa sakit. Hindi man lang siya nagsalita o humingi ng awa. Alam niyang kahit magmakaawa siya sa kanya, walang pagkakataon na mabuhay siya. Teka, nang malapit nang magwakas ang kanyang buhay, kumunat ang noo ng Dragon Scale at lumingon kay Declan. Oo, nagsalita si Declan. Tanong ng Dragon Scale, hindi ka naman nagsusumamo para sa kanya, di ba? Ipinakita ni Declan ang pagpapahayag ng pagkamuhi at galit habang sinabi niyang, hindi, umaasa lang ako na mapapayag mo akong harapin siya. Bakit? Dahil galit ako sa kanya. Mula sa unang araw ng pagdating ng Dragonclaw. Patuloy niyang iniinsulto si Declan sa iba't ibang paraan at nagpadala pa siya ng mga tao para bantayang mabuti si Declan sa loob ng 24 na oras sa isang araw. Kahit sinong tao ay puno ng galit. Dahil sa dating katayuan ni Dragonclaw, walang nagawa si Declan sa kanya, ngunit iba na ang mga bagay ngayon. Hindi pinaganya ang Dragonclaw kaya maaaring insultuhan siya ni Declan sa paraang gusto niya. Alam na alam ng iba ang sama ng loob sa pagitan nila. Okay, total teritoryo mo naman ito. Matagal ka nang nabuli, kaya gagawa ako ng favor. Ibalik mo na lang siya, walang pakialam na sabi ni Dragon Scale. Salamat. Si Declan ay humakbang pasulong at hinawakan ng Dragonclaw sa kwelyo. Pagkatapos, binuhat niya ang Dragonclaw at inilabas siya sa sala na parang aso. Ito ay lubhang malupit. Nang makita ni Lord Vadestos na itinaas ni Declan ang Dragonclaw at umalis, sumimangot siya at nagtanong, Dragon Scale, sigurado ka bang hindi ililigtas ni Declan ang Dragonclaw? Si Declan ay nangangalaga sa bakod at baka ipagkanulo niya tayo. Mukhang walang dahilan para iligtas ni Declan ang Dragonclaw, di ba? At saka, kahit na iligtas niya ang Dragonclaw, paano? Disabled ang Dragonclaw. I can handle him anytime I want, sagot ng Dragon Scale na nang-aalipusta. Para sa kanya, hindi nabanta ang Dragonclaw. Ginamit lang niya ang pagkakataong ito para bigyan ng pabor si Declan. Malakas ang ulan sa labas. Malakas ang buhos ng ulan kaya natatakpan ng ulan ang bawat lugar. Isang itim na sedan ang dumaan sa pintuan ng Food and Medicine Hall at nang bumukas ang pinto ng kotse, may gamulong palabas sa front passenger seat. Natambo siya sa harap mismo ng Food and Medicine Hall. Nakahiga ang tao sa ulan habang nakataas ang ulo at nakaharap sa langit, hinahayaan ng mga patak ng ulan na bumagsak sa kanyang mukha. Maya-maya, may lumabas sa Food and Medicine Hall. Ito ay Pisces. May nakita si Pisces na nakahiga sa may pintuan. Natigilan siya ng ilang segundo bago siya lumakad at tumingin. Hindi nagtagal, napuno siya ng pagkabigla. Dragonclaw. Ang taong nakahiga sa pasukan ay si Dragonclaw. Pero, bakit? Bakit nakahiga ang Dragonclaw sa pasukan ng Food and Medicine Hall? Tsaka bakit parang ang gloomy niya?
Tumingin si Pisces sa magkabilang gilid ng kalsada. Sa pagkakataong iyon, umuulan ng napakalakas kaya walang makakakita sa kalsada. Kahit na ang mga kotse ay isang bihirang tanawin. Hindi niya alam kung paano napunta doon ang Dragon Claw. Agad na pumasok si Pisces sa restaurant at sinabi ito kay Thomas. Pagkatapos, nagmamadaling lumabas si Thomas at hiniling sa kanyang mga tao na buhatin ang Dragon Claw sa restaurant. Tinuri ni Thomas ang Dragon Claw at nalaman niyang maayos siya, ngunit tila naapektuhan siya ng isang bagay. Kaya naman, medyo mahirap makipag-usap kay Dragon Claw. Tulungan mo siyang maligo at kumuha ng malinis na damit. Oo. Agad na binuhat ng kanyang mga subordinate ang Dragon Claw. Sa restaurant, nagkatinginan sina Thomas at Pisces, pareho silang naguguluhan. Anong nangyari kay Dragon Claw para magmukha siyang asong gala sa loob lang ng ilang oras? Kabanata 2306. Makalipas ang mga 10 minuto, nakuha ng Pisces ang kaukulang impormasyon gamit ang ilang espesyal na pamamaraan at ibinahagi niya ito kay Thomas. Noon lang nila nalaman ang tungkol sa Dragon Scale at Dragon Head. Biglang naging tense ang atmosphere. Tapat na ang hamon noong kailangan lang nilang harapin ang Dragon Claw. Ngayon, sa dalawang kalaban na mas malakas pa sa Dragon Claw, ano ang magagawa nila? Kailangan din nilang isaisip na si Lord Vadestas ay nagdudulot pa rin ng kaguluhan kay Thomas ng regular. Ang tanging kapaki-pakinabang na impormasyon ay nakuha muli ni Declan ang kanyang kalayaan. Sa Declan bilang kanilang planta, makakatanggap sila ng maraming kapaki-pakinabang na impormasyon. Iyon ay mas madali kaysa sa pakikitungo sa dalawang malalakas na karibal ng mag-isa. Huminga ng malalim si Thomas, tumingin sa mabigat sa labas, at huminga ng malalim. Kailan niya ititigil ang sakuna sa Celandine City? Commander, gising na si Dragon Claw. Sige. Tumayo si Thomas at pumasok sa kwarto. Pagkatapos, lumapit siya sa kama at umupo. Sa pagtingin sa nakaretay na Dragon Claw, naramdaman ni Thomas na matagal na siyang huli niyang nakita. Sa totoo lang, magkatapat na silang nakaupo para mag-inuman kanina at nag-away pa sa bodega. Gayunpaman, sa ngayon, ang Dragon Claw ay nakahiga doon na parang ligaw na aso. Ang kawalan ng pag-asa ay ang pinakamalaking kalungkutan. Alam ni Thomas na ang Dragon Claw ay nawala ng pagnanais na mabuhay. Malamang gustong mamatay ng Dragon Claw sa sandaling iyon. Anumang uri ng payo ay magiging walang silbi. Si Thomas, na may mahusay na pag-unawa sa sangkatauhan, ay alam din na walang kabuluhan ang magsabi ng kahit ano sa puntong ito. Pagkatapos niyang pag-isipan ito ng ilang sandali, nakaisip siya ng paraan na makakatulong sa Dragon Claw na pagsamahin ang sarili. Ang pagiging epektibo nito ay nakasalalay sa swerte. Tumikim si Thomas at sinabing, alam ko ang nangyari sa iyo. Inalis ka dahil sa iyong kabiguan at malupit ang pagtrato sa iyo ng iyong mga kasamahan. Si Heren, na parang pamilya mo, ay namatay pa para sa iyo. Alam kong nawalan ka ng gana mabuhay at gusto mo talagang mamatay. Kaya hindi na rin ako magsasalita ng marami. Dalawang bagay lang ang gusto kong sabihin. Unang-una, niligtas ka ni Heren sa buhay niya. Kung ganoon na lang ang pagsuko mo sa sarili mo, hindi ka ba makokonsensya sa sakripisyo ni Heren? Sa sandaling sinabi iyon ni Thomas, ang mga salita ay agad na sumuntok sa puso ni Dragon Claw na parang bakal na martilyo. Ito ay hindi kapani-pani walang epektibo. May halatang pagbabago sa titig ni Dragon Claw. Kinuha ni Thomas ang pagkakataon at nagpatuloy sa pagsasabing, pangalawa, wala ka ba talagang pagnanais na maghiganti? Isipin mo kung paano namatay si Heren. Ikaw ang kanyang kaibigan. Hindi mo ba siya gustong ipaghiganti? Naranasan din ni Thomas ang parehong sitwasyon. Ang kanyang sariling kapatid ay itinakda upang mamatay, kaya alam niya kung gaano ito nakadurog sa puso. Pagkatapos ng napakalaking sakit, nagkaroon siya ng matinding pagnanais na maghiganti. Ang pagnanais ang nagbigay sa kanya ng malakas na motibasyon upang manatiling buhay. Hindi mahalaga kung gaano katagal ang pagganyak ay maaaring magpanatili sa kanya at kung siya ay hinimok ng tama o maling dahilan. Ito ay sapat na hanggat maaari niyang isipin ang tungkol sa pananatiling buhay. Maaari niyang dahan-dahan ito pagkatapos nito. Ang pinakamahalaga, kinailangan ni Thomas na tulungan si Dragon Claw na isipin ang tungkol sa pananatiling buhay, hindi magpagulo at magmukhang mas masahol pa sa kamatayan ang dinanas niya. Si Thomas ay kamangha-mangha at ang kanyang mga salita ay napaka-epektibo. Nagawa niyang matamaan ang pinakamalambot na lugar sa puso ni Dragon Claw ng ilang pangungusap.
Nagsimulang magpumiglas ang dragon claw na bumangon at sumili ang liwanag ng puot sa kanyang mga mata. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at sinabing, "Revenge. Dapat akong maghiganti. Dragon scale, gusto ko ng mata sa mata. Mabuti pang alagaan mo muna ang sarili mo." Habang tatayo na si Thomas at aalis, pinigilan siya ng dragon claw. "Maghintay. Sabi ng dragon claw, ito ang pinakamagandang oras para harapin ang dragon scale. "Thomas, kailangan ko ng tulong mo para manig sa kanya. Sa lalong madaling panahon. Gayunpaman, ito ay maayos. Ang pakikitungo sa dragon scale ay maaaring masiyahan ang personal na interes ng dragon claw pati na rin ang layunin ni Thomas. Pareho silang may parehong layunin dahil si Thomas ay tutulong sa dragon claw na maghiganti at maalis din ang kasamaan sa Celandine City. Tanong ni Thomas, ano ang balak mong gawin? Sinabi ng dragon claw, may sikreto ang dragon scale. Hindi alam ng mga tagalabas ang tungkol dito, ngunit lahat ng kanyang mga kasamahan ay nabigla tungkol dito. Nagbago ang kanyang tingin. Ang sikreto, ang dragon scale ay isang babaeng mahilig din sa mga babae. Isa siyang lesbian. Tila hindi iyon napakasamang sikreto para sa kanya, tama. Kung tutuusin, hindi krimen ang pagiging tomboy. Iyon ang kanyang personal na buhay. Dagdag pa ng dragon claw, dahil dito, sa tuwing bibisita ang dragon scale sa isang bagong lungsod, makikita niya ang pinakasikat na lungga sa lugar. Habang nagsasalita si dragon claw, napangiti siya at tumingin kay Thomas. Gusto kong tulungan mo akong insultuhan ang dragon scale ng walang awa. Gusto kong malaman niya kung ano ang pakiramdam ng heartbroken. Tumango si Thomas. Okay, ay latag mo sa akin, at tutulungan kita. Nagsalita si Dragon Claw tungkol sa kanyang ideya at hindi alam ni Thomas kung dapat ba siyang tumawa o umiyak pagkatapos niya marinig ito. Hindi ito pisikal na nakakapinsala, ngunit ito ay hindi kapani-paniwalang nakakainsulto. Maaaring itulak ang Dragon Scale sa puntong gustong mamatay. Isang masamang tao lang tulad ng Dragon Claw ang makakaisip ng ganitong kasuklam-suklam na ideya. Inimas ni Thomas ang kanyang manggas. Hintayin mo ang magandang balita ko. Pagkatapos niyang magsalita ay tumalikod na siya at umalis. Kabanata 2307. Umuulan pa rin sa gabi at kumikinang ang mga neon lights na may iba't ibang kulay. Ang nightlife sa Celandine City ay maihahambing sa kahit saan sa mundo. Isang lalaking may tato at malaking gintong kwintas ang lumapit sa pintuan ng isang nightclub. Nagsindi siya ng tabako bago niya binuksan ang pinto at pumasok sa loob. Ang una niyang sinabi pagkapasok niya sa loob ay, nasaan si Chrissy, ang pinakasikat na babae dito? Isama mo sa akin. Nang makita ng lahat ang lalaking may tato, gumawa sila ng paraan para sa kanya. Alam nilang siya ang tyrant sa lugar at hindi siya madaling pakitunguhan. Dahil dito, nanatili lamang silang malayo sa kanya hanggat maaari. Sa mga normal na sitwasyon, hindi maaaring samahan ni Chrissy ang ibang mga customer sa sandaling naroon siya. Pero ngayong araw, lumapit ang manager ng nightclub, ngumiti ng matingkad, at sinabing, Sir, kailangan ni Miss Chrissy na makipagsabayan sa ibang customer ngayon, kaya hindi siya available. Can I bring you any other girls? Bahagyang nagulat ang lahat. Sa totoo lang, sino ang mas makapangyarihan kaysa sa malupit na ito? Kung tutusin, sa tuwing pumapasok ang malupit na ito sa club, ginugugol niya ang kanyang pera na parang wala ng bukas. Siya ang VIP sa nightclub na ito. Paano siya nagagawa ng manager ng casual? Galit na galit ang tyrant. Agad niyang hinawakan ang kwelyo ng manager at sumigaw, say that one more time. Nakaramdam ng matinding problema ang manager habang sinabing, I'm really sorry. Chrissy. Bago pa matapos ng manager ang kanyang pangungusap, nagtaas ng kamay ang tyrant at sinampal siya. Ano? Masyado bang maganda ang pakikitungo ko sa'yo? Kung hindi ko makita si Chrissy ngayon, gibain ko ang nightclub mo. The manager had no choice but to reply, Chrissy is accompanying a customer in private room number 8. I can't afford to offend that customer. Sir, if you really want to see Chrissy, please think of a way yourself. Tinulak ng malupit ang manager palayo. Iniwas niya ang kanyang kamay bago niya inakay ang kanyang mga nasasakupan patungo sa private room number 8. Gusto niyang makita kung sinong bastos ang magiging matapang na agawin si Chrissy mula sa kanya. Ang mga tao ay interesado ring tumingin sa direksyon ng private room number 8. Gayunpaman, sa loob ng 30 segundo, ang mga tao ay itinapon sa labas.
Sa huli, itinapon din ng tyrant. Naputol ang magkabilang kamay niya at puno ng dugo ang sahig. Ang puso ng bawat isa ay nasa kanilang mga lalamunan. Sino ang bigwig na naglakas loob na putulin ang malupit na ito? Sa private room number 8, medyo natigilan si Chrissy. Matapos niyang makita ang kakayahan at kalupitan ng customer, natakot din siya. Medyo hindi nasanay si Chrissy sa sitwasyon dahil babae talaga ang customer. Ito ay Dragon Scale. Sa bagay, kadalasang kasama ni Chrissy ang mga lalaki. Wala pa siyang kasamang babae dati. Lahat ng kanyang technical ay ginamit sa pakikitungo sa mga lalaki at hindi siya marunong mag-alaga ng babae. Kaya naman, iyon ang pinaka-awkward at nakaka-stress na bagay para sa kanya. Gayunpaman, gustong makita ng Dragon Scale kung gaano siya mahiyain at cute. Itinapon ng Dragon Scale ang kanyang sigarilyo at nagsalita sa walang pakialam na tono. Kaibig-ibig ang pagiging mahiyain mo pero hindi mo kailangang pigilan. Gawin mo lang ang karaniwan mong ginagawa. Petuhin mo ako tulad ng mga lalaking iyon at gamitin mo lahat ng diskarte mo. Kung mapasaya mo ako, bibigyan kita ng maraming pera. Nang marinig iyon ni Chrissy, nagpakawala siya ng mahabang hininga at inilabas ang kanyang lakas ng loob na magsilbi sa Dragon Scale. Ginawa ni Chrissy ang parehong mga bagay na ginawa niya sa mga lalaki at nalaman niyang napaka-epektibo ng mga ito. Ang Dragon Scale ay hindi mukhang babae. Mas naging lalaki pa siya kaysa sa mga lalaking iyon. Maya-maya, magkahawak kamay silang dalawa at nagsimulang kumilos ng intimately. Habang nasa init ng panahon ng dalawa at nag-e-enjoy sa isa't isa, biglang bumukas ang pinto ng kwarto mula sa labas. Maaari mong isipin ang galit na naramdaman kapag ang isa ay nag-ambala sa gitna ng kasiyahan sa pakikipagtalik. Ipinapalagay ng Dragon Scale na ang mga allopiers ng tyrant ay dapat na bumalik upang ipaghiganti siya. Ano ito? Kabanata 2308. Kailangan kong sirain at patayin kayong lahat ngayon. Bumangon ang Dragon Scale at handang kunin ang kanyang kutsilyo. Gayunpaman, nang iangat niya ang kanyang ulo at makita ang mga taong sumugod sa loob, agad siyang natigilan. Ang mga sumugod ay hindi allopiers, ngunit mga pulis. Ang Dragon Scale ay ganap na natigilan. Ano ba naman? Bakit sumugod ang mga pulis? Tumawag ba ng pulis ang tyrant? Hindi pwede. Hindi naman siya ganoon kaiya, di ba? Sinabi ng isang pulis, ito ay isang pagsalakay sa ilegal na sexual na aktibidad. Ilagay ang iyong mga kamay sa itaas ng iyong ulo at maglupusay sa dingding. Paf! Talagang hindi alam ng Dragon Scale kung tatawa o iiyak. Nagkataon lang ba siyang naka-encounter ng police raid? She shook her head awkwardly and said, "Hey officers, please look at us careful." Babae kami ni Chrissy. Anong kinalaman namin sa raid nyo? Sa katunayan, tila walang anumang implikasyon ng dalawang babae sa iisang silid, di ba? Kahit anong gawin nila, hindi sila huhulihin. Iyon din ang dahilan kung bakit hindi natakot ang Dragon Scale sa kanyang mga aksyon. Tila may puwang sa batas, kaya hindi siya pinaghigpitin sa ganoong kahulugan. Mukhang hindi tama na akusahan ang dalawang babae na sangkot sa ilegal na gawaing sexual, di ba? Gayunpaman, bago magsaya ang Dragon Scale, may sinabi si Chrissy na nagpatama sa kanyang kalooban. Well, lalaki ako. Ibinaba ni Chrissy ang kanyang ulo at sinabi ang pinaka-nakakagulat na bagay sa pinakamababang boses. Ang Dragon Scale ay lubos na natulala. Lumingon siya at hindi makapaniwalang tumingin sa nightclub na babae na nakipag-date sa kanya. Isang lalaki. Ano ito, pinag-uusapan nyo? Ungol ng Dragon Scale, ngunit hindi siya natakot na maaresto ng mga pulis. Naiinis at galit na lang siya. Pinakaayaw niya ang mga lalaki. Gusto niya ang mga babae at maaari niyang tanggapin ang pakikipagtalik sa mga babae, ngunit hindi niya magawang hawakan ang mga lalaki. Ngunit ngayon, nakahiga siya sa isang lalaki. Ang pag-iisip tungkol dito ay naging sanhi ng sakit ng Dragon Scale. Hindi na siya makapaghintay na magmadaling pumunta sa banyo at maghugas ng katawan. Pakiramdam niya ay nadungisan ang kanyang katawan. Alipin sila. Alisin mo sila. Dahil may isang lalaki at isang babae, walang ibang masabi. Mukhang nahuli sila sa kama. Ang pulisya ay mayroon na ngayong sapat na ebidensya para arestuhin sila. Gaano man ka-arrogant ang Dragon Scale, imposible para sa kanya na direktang lumaban sa pulis dahil iyon ang magiging dahilan ng kanyang kamatayan. Kaya, inalis ng pulis ang Dragon Scale dahil nakaramdam siya ng galit, insulto, at naguguluhan.
Kinuha rin si Chrissy, at pagkatapos nilang i-verify ang kanyang pagkakakilanlan, nalaman nilang lalaki nga siya. Makinis at malambot lang ang balat ng lalaking ito na parang babae. Bukod pa rito, mahilig siyang magbihis ng drag at ang kanyang boses ay napakatamis, kaya palagi siyang naliliwanagan ng buwan bilang isang babae upang kumita ng pera. First time niyang magseserbisyo sa ibang babae habang siya mismo ay nagpapanggap na babae. Nakakatuwa talaga. Parang mamatay ang dragon scale nang matuklasan niya ang katotohanan. 20 taon na niyang pinuprotektahan ang kanyang katawan, ngunit dinungisan ito ng bastos sa bandang huli. Ang paghihirap ay nagparamdam sa kanya na parabang napahamak ang kanyang buhay. Galit siya. Gusto talaga ng dragon scale na saksakin si Chrissy hanggang sa mamatay bago hiwain ang sariling leeg para magpakamatay. This time, talagang nahihiya siya. Kabanata 2309. Maagang umaga, nagpadala si Dragonhead ng isang tao para magpiyansa sa himpilan ng pulisya at dinala ang dragon scale pabalik sa House of Listeria. Pagkatapos bumalik ng dragon scale, nakaramdam siya ng sobrang hiya na makita ang sinuman. Patuloy niyang iniyuko ang kanyang ulo at hindi na siya makapaghintay na maghukay ng isang butas upang ibaon ang sarili. Matatawag itong napakaseryosong insidente, ngunit mukhang hindi ganoon dahil hindi nasugatan ang dragon scale. Gayunpaman, kung sasabihin ng isa na hindi ito seryosong insidente, mali rin ang isa dahil totoong nasaktan ang dragon scale sa loob. Ito ay isang bagay na kinikilala ng mga tao bilang hindi nakakapinsala ngunit labis na nakakainsulto. Pinuhusan siya ng Dragonhead ng isang tasa ng tsaa at inilagay ito sa mesa. Gusto niyang magsalita pero hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang tao at talagang hindi komportable na pag-usapan ito sa dragon scale. Mahigpit na tinaklan ng dragon scale ang sarili ng kanyang Amerikana at ang kanyang mga mata ay namumula. Kahit anong isipin niya, lalaki talaga ang sikat na nightclub lady sa Celandine City. Hindi ba iyon katawa-tawa? Ilang sandali pa, awkwardly tumikim si Dragonhead at sinabing, may gusto akong sabihin sa iyo. Hindi aksidente ang na-encounter mo ngayon. May sinasadya. Ha! Agad na nagbago ang tingin ng dragon scale at napuno ito ng layuning pumatay. Tinasabi mo bang may nag-set up sa akin? Sino ang magtatakda ng gayong bitag? At saka, hindi ba nila masusumpungan ito? Gaano karaming pinsala ang maidudulot ng naturang bitag bukod sa insultuhan ng dragon scale? Sinong bastard ang magkakaroon ng libreng oras para gumawa ng kalokohan? Sabi ng Dragonhead, naimbestigahan ko na. Una sa lahat, babae ang totoong babae sa nightclub na si Chrissy. Ang tunay na babae mula sa nightclub. Agad na naunawaan ang dragon scale. Tinasabi mo bang may kumuha ng lalaki para gumanap bilang nightclub lady para lokohin ako? Oo, sabi muli ng Dragonhead. Matalino ang taong ito. Pinili niyang tumawag ng pulis at ipagawa sa kanila ang isang ilegal na pagsalakay sa sexual na aktibidad kapag nagsimula ka ng magsaya. Mukhang maganda ang relasyon ng taong ito sa gobyerno at agad na kumilos ang pulisya pagkatapos niyang tumawag. Malapit siya sa pulis at may sama ng loob siya sa dragon scale. At the same time, nakahanap siya ng lalaking gaganap bilang Chrissy. Madali nilang matukoy kung sino ito. Isang tao lang sa Celandine City ang makakagawa ng lahat ng iyon. Thomas Mayo. Dragon scale gritted her teeth and said, Bastos. He provoked me before I even troubled him. Sumagot si Dragonhead, gusto lang niyang manig sa amin at ipaalam sa amin na hindi siya magiging madaling pakitunguhan. Pero, walang paraan na nagawa kanyang itayo ng mag-isa. Anong ibig mong sabihin? Hindi naintindihan ng dragon scale. Tinuri ng Dragonhead ang sitwasyon. It's very simple. Thomas had no prior knowledge of you being a lesbian, so how could he use this occasion to set up you? The only possibility is that Dragonclaw and Thomas are working together. Dragonclaw. Oo, kung magtutulungan sina Dragonclaw at Thomas, isa pa ang patunay nito. Si Declan ang taksil. Pinahintulutan ng dragon scale si Declan na hawakan ang Dragonclaw. Gayunpaman, ang Dragonclaw ay hindi patay at nakikipagtulungan pa siya kay Thomas. Nangangahulugan iyon na sinadyang ibinigay ni Declan ang Dragonclaw kay Thomas. Walang duda na si Declan ay isang taksil. Napatunayang tama ang kanilang mga hinala na maaaring may mali kay Declan. Tunay na napakatalino ng Dragonhead na suriin ang napakaraming bagay sa pamamagitan ng isang insidente.
Sinabi ng Dragonhead, ininsulto mo si Dragonclaw at pinatay mo si Heron, kaya tiyak na gusto ng Dragonclaw na makipagkasundo sa iyo. Siya ang nagtakda sa iyo upang makakuha ng isa sa amin, at gusto ka rin niyang peklatin sa pag-iisip, bulagin ang iyong mga mata sa puot. At masisira ka kaya, Dragon Scale, hindi ka dapat nagmamadaling mag-higanti. Ang Dragonhead ay mas nakakatakot kaysa sa anumang kilalang kaaway sa kasaysayan. Naikuyom ng Dragon Scale ang kanyang mga kamao ng mahigpit. Ngunit paano ko ito matitiis? Bakit hindi mo kaya? Magpahinga ka na lang ng 2 araw at sama-samahin mo ang sarili mo. Isa pa, hindi mo kailangang magalit ng ganoon dahil kalokohan talaga ang bitag ni Thomas, walang pakialam na sabi ni Dragonhead. Walang muwang. Oo. Kumuha si Dragonhead ng isang tasa ng tsaa at ininom ito habang sinabi niya. Nakipagtulungan si Thomas kay Dragonclaw at hinikayat siyang magbigay ng lahat ng uri ng impormasyon tungkol sa atin upang makagawa siya ng malaking dagok sa atin. Bukod pa rito, kasama ang taksil na iyon, si Declan, magkakaroon sila ng sapat na oras, impormasyon, at mga paraan para parusahan tayo. Gayunpaman, nagmamadali silang kumilos. Pinili nilang gumamit ng ganoong kalokohang paraan para harapin ang kanilang kalaban, at agad nilang inilantad ang Dragonclaw, pati na rin ang taksil na si Declan. Hindi ba kalokohan ang pinakabagong bitag ni Thomas? Nang marinig iyon ng Dragon Scale, sa wakas ay naaliw siya. Siya ay nainsulto, ngunit ang kanilang mga karibal ay nauwi rin sa paglantad ng napakaraming mahalagang impormasyon tungkol sa kanilang sarili. Sulit iyon. Nagtanong ang Dragon Scale, dapat ko bang alisin ang taksil na iyon, Declan, ngayon? Sa kanyang opinyon, si Thomas ay may Dragonclaw na pamilyar sa kanya bilang kanyang katulong. Dagdag pa, sa pagkakaroon ng isang taksil na naglalantad ng impormasyon sa loob sa lahat ng oras, ang mga aksyon ng Dragon Scale at ng gang ay magiging limitado. Gayunpaman, mahinang ngumiti ang Dragonhead habang sinabi niya, bakit natin siya aalisin? Gusto kong mapabilang sa atin ang halaman ng ating kaaway. Bakit? Hindi naintindihan ng Dragon Scale. Isang nakakalokong ngiti ang isinalubong sa kanya ng Dragonhead. Sa ganoong paraan, mas marami akong paraan para guluhin ang kalaban natin. Kabanata 2310. Kasunod nito, lumapit si Dragonhead kay Dragonclaw at bumulong sa kanyang tenga. Ang pait ng Dragon Scale ay unti-unting nawala sa kanyang mukha at unti-unti siyang napangiti dahil narinig niya ang isang napakagandang ideya mula sa Dragonhead. Magdudulot ito ng matinding paghihirap sa Dragonclaw at Thomas. Habang nag-uusap sila, bumukas ang pinto at pumasok si Declan. Ang Dragon Scale ay agad na nagsuot ng galit na ekspresyon at sumigaw, Declan Mars, bigyan mo ako ng paliwanag. Explanation. Anong explanation? Are you still putting on a act now? Bakit kasama ni Dragonclaw si Thomas? Oh, nalaman mo. Bumalik ako dahil gusto kong sabihin sa iyo ang tungkol doon, awkward na sabi ni Declan. Noong una ay gusto kong patayin ang Dragonclaw, ngunit nabalitaan ito ni Thomas mula sa isang lugar at talagang nagpadala ng ilang tao upang agawin ang Dragonclaw. Kahanga-hanga ang kakayahan niyang magsinungaling. Hindi namumula ang mukha niya at mukha siyang kalmado. Napakadali para sa kanya na magsinungaling. Ang Dragon Scale at Dragonhead ay natural na hindi naniniwala sa kanya. Ngunit wala rin silang planong pabulaanan siya. Inalo pa siya ng Dragonhead. Grabe talaga si Thomas Mayo. Declan, hindi ka nasugatan, di ba? Umiling si Declan. Ayos lang ako. Ang galing. Malungkot na sinabi ng Dragon Scale, kahit ano pa man, kailangan mong managot. Nagtutulungan ngayon sina Dragonclaw at Thomas at magiging malaking banta sila sa atin. Declan, kailangan mong maparusahan. Medyo naging uneasy ang atmosphere. Ayaw tumanggap ni Declan ng anumang parusa. Sino ang nakakaalam kung anong masamang ideya ang ilalabas ng babaeng ito? Sa sandaling iyon, pinaayos ng Dragonhead ang mga bagay-bagay at sinabing, ang kailangan nating gawin ngayon ay manatiling nagkakaisa sa ating pakikipaglaban sa ating kaaway, hindi lumikha ng mga panloob na salungatan. Sa tingin ko ang parusa ay maaaring iwaksi. Bakit hindi natin hayaan si Declan na buuin ang sa kanyang pagkakamali? Paano niya makakabawi sa kanyang pagkakamali? Napatingin si Dragon Scale at Declan kay Dragonhead. Alam nilang may plano siya simula nang sabihin niya iyon. Tinamantala ng Dragonhead ang pagkakataong magpaliwanag. Dragon Scale,
Nainsulto ka, kaya kailangan nating ayusin ang score. Declan, humanap ka ng ilang mabangis na aso na ilang araw ng gutom at kakagatin kapag may nakita silang sinuman. Pagkatapos, buhatin mo ang patay ni Heron. Ilabas mo siya at ihagis siya sa mga mabangis na asong iyon. Puputukan nila siya at kakainin habang kinukunan natin ito. Lumiwanag ang mga mata ni Dragon Scale at tuwang-tuwang sinabi niya, napakagandang ideya iyon. Ininsulto ako ng Dragon Claw kaya iinsulto ko rin siya. Ang dalawa sa kanila ay lubos na hindi makatao. Patay na si Heron, ngunit tumanggi silang iligtas siya. Sinabi ng Dragon Head, Declan, ibibigay ko sa iyo ang misyon ng paghahanap ng mabangis na aso. Kailangan mong gumanap ng maayos sa pagkakataong ito. Kung ang mga asong nahanap mo ay hindi mabangis, hindi kita ipagtatanggol kung susubukan ng Dragon Scale na para parusahan ka ulit. Tumanggo si Declan. Hindi siya kumibo habang paalis. Nang makita ng Dragon Scale at Dragon Head na walang paraan si Declan, natuwa sila. Alam nilang siya ang taksil, pero ayaw pa nilang ilantad. Gusto nilang gawin siyang maruruming bagay dahil ano pa ba ang opsyon niya. Dragon Scale wore a sly smile and said, tiyak na sasabihin ng bastos na iyon kay Thomas ang tungkol sa plano natin, pero ayos lang. Parte pa rin ito ng scheme natin. Tinadya nilang ilantad ang impormasyon kay Declan dahil gusto nilang gamitin siya para makipag-usap kay Thomas. Sa huli, sila ay magtatakda ng isang pananambang upang harapin silang lahat ng sabay-sabay. Ito ay isang medyo perpektong plano. Gayunpaman, pinaalalahanan siya ng Dragon Head, dapat ay may natatanging kakayahan si Thomas para makaligtas ng ganito katagal. Ang pangunahing layunin ng kasalukuyan nating plano ay insultuhan sila para hindi tayo maging sakam. Kailangan nating gumawa ng isang hakbang sa isang pagkakataon. Para mawala si Thomas. Sa Food and Medicine Hall, lumapit si Thomas sa higa ni Dragon Claw at ang una niyang sinabi ay, ginawa ko ang lahat ayon sa plano mo. Naging matagumpay ito. Inaresto ng pulisya ang Dragon Scale at nakipagtalik pa siya sa isang lalaki. Siya dapat nakakaramdam na ako ng pang-iinsulto ngayon. Hindi ito pinansin ni Dragon Claw.